Pumalag naman ang State Weather Bureau ng Pag-asa sa banat sa kanila ni Albay Congressman Joey Salceda na kesyon natutulog daw sila sa trabaho sa kasagsagan ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Umani ng libo-libong reactions, comments at shares ang pambabatikos ni Albay Congressman Joey Salceda sa Pag-asa sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng nitong weekend. Isa ang Bicol Region sa mga malawakang binaha dahil sa bagyo. Kaya sa isang post, binanatan ni Salceda ang Pag-asa na tila natutulog daw sa trabaho at nilalagay sa peligro ang publiko. Bakit daw huli na silang naabisuhan kung may namumuong mga bagyo o low pressure area? Ano raw bang nangyari sa Par+5 rule? Buwelta naman ng Pag-asa, hindi sila natutulog. Katunayan, magdamagan daw silang naka-duty kapag masama ang panahon gaya ng bagyo. Gusto ko lang pong i-mention na kami po ay 24 oras na sumusubaybay kapag merong mga ganitong inclement weather events po. At gusto po namin ipaalam ang impormasyon, of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maapektuhan ng pagbaha, ng bagyo at ng anumang kalamidad. Binigyang linaw din ng Pag-asa ang binanggit na Par+5 rule ni Salceda. Giit ng ahensya na susunod naman ito dahil naglalabas agad sila ng weather advisory kahit nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang anumang namumuong sama ng panahon. Pero pag nasa labas pa ng PAR, within the +5 degrees from the 135 degrees longitude, na boundary ng PAR ay tropical cyclone advisory po yung papalabas natin. Lalo na, pinaasahan po natin na makakapekto sa ating bansa in the coming days. Hindi rin daw sila ang dapat sisihin kung biglang lumalakas ang bagyo dahil posible naman daw talagang maging bagyo ang low pressure area lang kahit malapit na ito sa lupa, gaya ng nangyari sa Tropical Storm Enteng. So, may mga cases na nangyayari na in less than 24 hours ay nabubo mula sa isang low pressure itong mga bagyo. That is why we keep on monitoring at nag-issue tayo ng weather advisories at ito nga 24/7 operation natin para makapag-provide po tayo ng appropriate bulletins. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang reaksyon ni Salceda sa tugon ng Pag-asa pero wala pa itong tugon sa amin. Ang Pag-asa naman, tiniyak na nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bago pa man tuluyang mamuo ang anumang bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.